Hindi nila alam kung flood control scandal, hindi nila alam. Pero nakita nila may korupsyon. At tinuturo yung boss nila na sinasabi, mastermind ng korupsyon. Ngayon nagsasalita naman sila na dito kami nagbigay ng pera, yung pasok ng pera, hindi pa nga nila alam dahil kay Mark Texa yun, tsaka kay Paul Estrada. Eh bakit naman sila yung gigipitin? Ba't kami yung iipitin? Kaya ako, actually, hindi ko nga, wala naman akong alam dun sa affidavit eh. Alam niyo yan na hindi ko sila kasama nung ginawa nila yung pangungusap nila. Pero, sinasabi ko yung sinasabi nila. At tinitindigan ko sila. Bakit naman sila yung kakasuhan? Sa lahat, eto yung mga hindi kumita. DPWH contractors kumita. DPWH officials kumita. Senador, sinabi, di ba, may mga pangalan na dati. Congressman, ito nag-deliver lang, ito kakasuhan. Parang di naman natatama. Tama. Make it make sense, 'di ba? Nag-deliver lang sila. Bakit sila ang kakasuhan? Ang bakit? Hindi sila ang direktang gumawa ng korupsyon. Kasi itong mga 'to, wala silang access sa fund ng gobyerno. Ang may access yung amo nila, 'di ba? Kaya minsan nakakainit na lang talaga ng ulo 'no, kung paano mag-isip itong ating mga senador, itong mga nakaupo sa gobyerno. Talagang gagawin talaga lahat, makalusot lang. Thank you. Ba't ako na naman? Hindi na ako sila lahat. Kung pwede lang po, tama po ba? Ay, sino po yung nagsalita kanina? Pasensya na po. Ayan. Ano lang po, or to anyone kung sino lang ang gusto magbigay ng reaction, may observation kasi ng inconsistencies, yung pabago-bago, katulad po nung sinabi niyo po about Trillanes na may nagsabi na hindi niyo naman nakita pero nag-deliver naman. So, may ganun po ba na pabago-bago sa inyong mga statement? Wala po ma'am, kasi nasa kuha naman ma'am eh. Nasa affidavit naman po eh. Ang sinasabi po namin ma'am, hindi po namin nakita yung pinalit na dollar na kung binigay sa kanya. Ang sinasabi namin ma'am na totoo is yung nag-deliver mismo sa bahay niya po. Yung doon po sa pag-deliver kay BBM, bakit ho parang hindi maibigay yung mga detalye? Pwede niyo ho bang masabi yung exact details? Yung delivery ninyo kay BBM, may nagsabi kasi na 2 maleta, naging 5 maleta. Bakit po nagbabago ang detalye? 5 malita po yung dinala namin ni Kong Saldi doon sa bahay. Saan po eksakto? Sa Ilocos po. Saan po sa Ilocos? Nandun lang po ma'am sa affidavit. Ang nakalagay lang po doon ay sumakay kayo ng eroplano, tama po ba? Tapos nagpunta kayo ng Ilocos. Yes po. Pero saan po doon? Pwede po bang humingi pa ng detalye? Saang bahay? Saang syudad? Lawag, Oo, Paway, Hawaii? Bigan. Alam niyo po kaya yung ganung Pwede detail? po. Yung ano po may lake po. Ilan po yung ano, May ano, boss? yung may lake. Sa lake. Yes. Sir, ganito. Anong reaction niyo sa kung paano to tinutugunan ng government ngayon? Kasi the last time kausap namin si Ombudsman Remulla, sabi naman niya, ang gusto niyang makuha from Attorney Levy Baligot and sa inyo, dapat tig-isa ho kayo ng affidavit, hindi yung parang isa lang nakakatawan para sa 18. Ano po bang reaction niyo ron? Sir, para sa amin sir, si attorney na lang po ang sasagot sa mga ganyang tanong sir. Kasi sa amin sir, from the very beginning, ang ano namin dito is katotohanan lamang ang sinasabi namin. Sana hindi kami kipitin, hindi nila ibaba yung credibility namin. Kasi kami, from the beginning, walang kinalaman si Sir Mike Defensor. From the very beginning kami, desisyon namin to buo. Nailahad na namin kasi sobra na mag-18 point something trillion ang utang na Pilipinas. Paano yung mga anak namin? Paano kami? Mamamayang Pilipino, mahihirap. Saan namin pupulutin ng sunod na araw yung mga anak namin? Saan namin pa? Kung ang pundo ng gobyerno ginaganyan nila. Sa ganitong sitwasyon namin ngayon, ma'am, nagigipit kami. Kung sino lang magbabanta, kung sino magbabanta. Sana tapusin na natin itong issue na to. Tapusin ang korupsyon sa bansang Pilipinas. Yan lang po ang hiling namin about isa sa amin mo. Tama po siya. Paano po ang kinabukasan ng Pilipino, ng mga kabataan, ng mga anak natin? Paano po? Habang
may buwaya sa gobyerno hindi uunlad ang ating bansa. Hindi po. Habang may isang korap na nakaupo sa Senado, walang mangyayari po sa atin. Kahit gaano pa po kaganda ang plano natin para sa ating bansa, pero kulang sa aksyon, kulang sa katotohanan, hindi tayo transparent sa pondo ng Pilipinas kung saan napupunta yung tax ng mamamayang Pilipino. Wala pong mangyayari sa atin. It's just gonna be a repetition of history. Wag kang mag-expect na uunlad yung Pilipinas. Hindi. Habang may mga nakatayong magnanakaw, habang may ini-elect tayong mga magnanakaw, wag po tayong mag-e-expect na uunlad ang bansang Pilipinas. Kasi andito na sila no? Nagvo-voice out, nag-speak out kahit kapalit nito ang kaligtasan nila. It's just too much. Kudos talaga sa kanila for stepping up. Kasi ang isang concern din po kasi may mga individuals, personalities na nabanggit ninyo, na nabanggit sa affidavit na dinamay po yung mga oppositionista ni na Duterte, sila Ilago, mga et al, mga Makabayan et al, Franz Castro. Is it safe to say na parang tinatarget nyo rin yung mga Makabayan groups or yung mga oppositionistang Duterte sa mga na-involved? Hindi, sir. Given the fact na merong isang kinarify si Dilima na sinabi niya na when you claim na nakatanggap siya ng maleta or ng sobre as mga paper envelopes ba yun or whatever, ang sinabi ni Dilima, she was still incarcerated at the time. So, don't you think na para bang tinatarget nilang yung mga critics ng dating administrasyon? Kasi it seems as if ganun yung naging kaso po eh. Ika nga namin, sir, neutral kami natin. Hindi kami pro-Duterte lahat. Hindi kami pro-BBM din. Neutral kami, sir. Nagtrabaho ordinaryong Pilipino lang, sir. Sa ganitong sitwasyon na naglalahad kami ng katotohanan na aming salaysay, sana respetuhin nila kami. Bigyan nila kami ng credibility. Hindi baba yung moral namin. Para ito sa bayan, sir, ang ginagawa namin, sir. Hindi ito pang sarili lang namin. Totoo, yan ang bago kami lumabas. Ang sabi ng abogado sa amin ni Atty. Levy, sabihin nyo lang ang totoo. Ang hirap mag-depend sa Korte Suprema o saan korte. Basta nagsisinungaling ka. Yan ang natatandaan ko sa mga sinasabi niya. Maraming salamat po. Makikita mo talaga sa mukha niya kung gaano siya ka-frustrated. Kasi, ikaw ba naman? Sinasabi mo na lahat ng alam mo. Pero, ginagawa ka pa ding sinungaling. 'Di ba? I can see on his face na alam mo yun, parang galit na talaga siya sa mga nangyayari. Sa korupsyon, sa pagnanakaw, alam mo, and eyewitness sila. And it's just something siguro na you cannot take it anymore. And binabatuhan pa sila ng mga aligasyon like binababa yung moralidad nila. Yung mga sinasabi daw nila hindi totoo. Hindi nagma-match ang mga ito, ganyan. I just feel bad for these people for stepping up. And then, imbes na protektahan sila, imbes na suportahan or imbestigahan at least yung mga pinagsasabi nila, they're just making them stupid. And I hate that for them. Kasi ako, kahit wala ako sa Pilipinas ngayon, I want the truth. I really do. I think lahat tayo gusto natin ng katotohanan. Saka hindi po namin sila tinatarget, sir, kasi yun nga po, hindi po kami Duterte, hindi po rin kami Marcos. Ngayon, sila po kasi yung nakikita namin doon, sir, na mga ka-meeting, then yung mga kuhan po, nakakatanggap. Tapos sir, siguro, nagkataon na talaga na trabaho kami kay Boss Saldico. Naka-experience kaming ganyan. Yung nalalaman namin. Siguro yan na sinasabi namin yung katotohanan. Yan lang po. Pero paano po kayo napunta kay Congressman po?
nung araw? Sorry, Pwede po ba natin mabalikan yung sa akin na part, nung pumunta ako sa kay Congressman Saldico, ay parang hinila ako ng nauna yung may kabats ako dyan, na pumasok na. Parang, siyempre, qualified ka din naging naging driver ka, eh, ginhila ko, naging nakapasok ko dyan. Sir, meron po bang nakapag-secret shift? Meron po ba? Wala po. Wala. Okay. Pero kay Sir Jun Esperon meron. Sir, Meron pa dito isa. okay. As NSA or Secretary of Defense mo ka naman ni Mrs. Arroyo? You may give an exact date po ba kung kailan siya nakapagsukat? Chief of staff po siya ng AFP. Pwede pong paki-clarify po kasi lumalabas po ngayon sa balita na hindi daw po lahat yung 18 Marines na magsasalita ay Marines. Ako na po sasagot. Ma'am, sa 18 kami, 16 po yung Marines, apat na retired. Kasama yung papalpa. So, isang retired na army sa isang reservist. So, 16 yung sa Marines po. Pero ang sabi ko, 4 ay hindi Marines. Eh, hindi naman namin ginawa po yun, ma'am. Lumalabas lang yan sa mga social media na 14. Pero ang totoo niyan, 16 kami. Dalawa yung isang army saka isang reservist. Sir, ano masasabi ninyo? Parang, kasi nag-cover din ako sa defense, medyo matagal yung pag-confirm ng AFP if you're really part of the AFP o naging Hindi na namin trabaho yan, sir. Sa kanila naman po. Kasi yung iba dyan, ilang taon na nakalipas, so mahirap ihalongkatin. Hindi gaya sa panahon ngayon, computerized na tayo. Dati, yung panahon na yun, medyo manual pa tayo, sir. Saka sir, may dagdag ko lang din dito. Huwag nilang i-discredit yung pagiging marino namin. May dagdag ko na rin po dito tungkol po doon sa mga sinasabi nila na paninira tungkol sa amin na tinitignan kasi nila doon sa pagiging marino namin, sa pagka-marines namin, kung ano yung naging problema namin, kung bakit lumabas kami sa serbisyo. Marami pong dahilan sa pamilya, minsan sa may mga kaso, ganun po. Pero hindi yon basihan sa mga siniwalat namin tungkol doon sa mga pira na nasaksihan namin na dinideliver sa mga opisyalis ng gobyerno. Yun lamang po ang inaano ko doon, ma'am. Kinaklaro ko doon. Wala pong kinalaman sa pagkatao namin, sa pagka-marines namin, doon sa isyo ng anomalya sa pira na dinideliver namin sa kanila. Gano'n po Yun lang kadalas po. uli yun? That is true. Nagsasalita sila sa kung anong nakita nila, di ba? They're the eyewitness ng anong ginagawa ng mga investigador. Hinahalungkat yung mga problema nila sa buhay, di ba? Yung mga, unrelated stuff nila sa Marines. Pero hindi sila nagfo-focus dun sa problema. Nagfo-focus sila doon sa naging issue ng isang tao. Nagigets niyo ba yung point niya? Kumbaga, ang ibig niyang sabihin dito, imbes na dun sila mag-focus sa sinasabi nila ang ginagawa daw ng mga investigador is hinahalungkat yung mga nakaraan nila, unnecessary na nakaraan na hindi related doon sa kaso ng flood control or corruption. Kasi ganun ang Pilipinas. Ganun ang gobyerno ng Pilipinas. 'Di ba? Gagawa sila ng paraan para ma-shift yung pag-iisip ng mga tao. Na itong mga investigador na gusto nila ng katotohanan, na gusto nila ng truth. They are protecting those corrupt people. That's it. That's it. Yung pag-deliver nyo? Sa akin, ma'am, sa part ko, dahil driver ako ni Boss Saldi, so ako yung laging isa na nagdi-deliver sa kanila.
Siguro 3 beses sa isang linggo, dinadala namin yung mali-malitang pira doon sa bahay ni former Speaker Martin Romualdez. Nakapag-deliver din ako doon sa Aguado. Nakapag-deliver din ako doon sa bahay ni Stella Kimbo. Nakapag-deliver din po ako doon sa bahay ni former Senator Trillanes. Yun po yung participation ko bilang driver ni Kong Saldico.